Holiday nga ngayon dito sa Bohol kaya walang pasok yung mga bata. Umuwi si Ate Dara at kukuha daw siya ng allowance niya. Ayan. Pero dahil nga may aralin si RR na kailangan tapusin, ayan, kailangan niyang gumawa ng video na maglalaro siya ng tumbang preso. Buti na lang andyan yung ate niya kasi kung wala yung ate niya ay tiyak ako yung magiging taya dyan. Yung ate niya tapos kasama din yung pamangkin ko, cousin niya, first cousin niya. Kaya ayan, ready na sila maglaro ng tumbang preso. Wala na nga si RR magbato ng kayang tsinelas. Ayan naman yung atin na yung tagabantay. Tapos hindi nga natumba yung lata kaya yan si yung kasi naman niya yung bumato. Hindi ko pa nakuha actually kung paano talaga ang gagawin diyan. Pati yung ate niya hindi niya din alam kung tama ba yung ginagawa niya. Actually chine-check naman namin sa YouTube tutorial kung tama ba pero hindi nga namin makuha ng detalyado, di ba? So ayan, nag-enjoy naman actually sila. Yung ate nga niya is pinagpawisan talaga. Kaso yung habulan nila ay walang katapusan na ata yung nangyari dyan. Talagang makikita mo naman na hinahayaan ng atin niya na manalo yung mga batang yan. Pero sabi nga ng atin niya ay talagang pinagpawisan daw siya sa ginagawa nilang pagbato-bato dyan. So, ayan, ang importante lang naman is makomply ni RR yung requirements na makapasa siya ng video. Kaya, enjoy na lang kayo. Tapos may isang bunso pa na pamangkin ko na gusto ding sumali kaso hindi naman marunong. Kaya, hinahayaan na lang din nila. Ako naman na tagakuha ng video ay nalilito din kung ayan hanggang saan ko ba talaga sila kukunan ng video. Kung tatapusin ko na ba, sinasabi ni RR o kung okay na ba. Kasi sabi niya 5 minutes daw yung kailangan niyang video. Ay, ang haba naman. Paano ko isi-send yun sa messenger? So, hindi ko alam kung tatapusin lahat. Kaya sinabi ko na lang na sige, pagka nag 2 minutes na tayo, o tigil na, hindi na tatapusin. Sabi ng ate niya, ay siya yung pinagpawisan sa ginagawa nila. Nag-enjoy naman yung ate. Buti na lang pagkatapos sila maglaro, pagpasok namin sa kusina, ayan yung kapatid ko. Nagluluto pala siya ng malagkit or biko yung tawag dito sa amin. Ayan, already malapit nang maluto. Tapos sinabi niya masarap daw yung pagkakaluto niya dyan. Yung anak ko excited na talaga, oh. Ayan, tumayo na talaga sa maraming chairs para lang makita kung anong niluluto ng tita niya. Tapos excited silang kumain kasi nga nagutom sa paglalaro ni Mala, diba? Ang saya naman pag ganito palagi. Tapos walang katapusang chikahan na namang pinsan. Ayan, oh, parang kung anong pinag-uusapan.